Sobra-sobra na ang kahirapang dinaranas ngayon ng mga Pilipino sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kaya naman ayon sa mga taga Quezon City, dapat Team Duterte lang ang maluklok sa pwesto ngayong eleksyon. Naglabas naman ang salobi ng mga taga QC, kaugnay ng pagsadsad ng trust at approval ratings ni Pangulong Marcos Jr. Si President Catarong sa balita. Isa ang Quezon City sa nakiisa sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally nitong araw ng Linggo. Matibay na nanindigan ang mga supporters para sa PDP laban dahil naniniwali silang ang mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mag-aahon sa kanila mula sa mga samut-saring suliranin ngayon ng bansa. Hindi inalintana ng mga taga-suporta ng PDP laban ang matinding init ng panahon nitong hapon ng Linggo. Sa kabila ng pagod at init, nagpakatatag sila at buong pusong nakiisa sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally. Ang pagtitipon ay ginanap sa Champaca Covered Court sa Barangay Pasong Putik, Novaliches, Quezon City, kung saan makikita ang mga supporter mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nagsama-sama upang magbigay ng suporta sa kanilang mga kandidato. Isa na rito si Aling Dita, isang matibay na taga-suporta ng PDP laban. Ayon sa kanya, solid at tapat siya sa Team PDP laban dahil naniniwala siyang ang mga kandidato nito sa pangunguna ng mga taong may malasakit sa mamamayan ay handang magpatuloy sa mga hakbang na sinimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi po Duterte kami solid, ang aming pamilya. Kasi marami siyang nagawa sa ating bansa. Na sugpo niya yung droga at yung mga MPA, kaya gustong-gusto namin siya. Vote straight, PDP laban. Si Arlene naman ay sinabing kailangan ng baguhin ang pamumuno ng bansa dahil sobra-sobra na ang kahirapang dinaranas ngayon ng mamamayan. Para mabago ang buhay ng tao, hindi na nabago ang mamalakad nila. Kahit nagbabayad tayo ng taxes, hindi na tayo nakakatikim ng pinagpaguran natin. Para naman kay Janjan, dapat mailuklok ang pambato ng PDP laban para mawakasan ang korupsyon. Para maputol ang korupsyon sa ating bansa. Akin din pong isinusulong ang pagkakaroon din po yung sagot para sa kailangan natin mga Pilipino. Pahayag naman ni Aling Elsa at Mang Roger, kailangan ng bansa ang Duterte o 10 kandidato ni FPRRD upang maging mapayapa ang lipunan at mailayo sa talamak na krimen ang mamamayan. Anila, buo at solido ang kanilang suporta sa Team Duterte, lalo na kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Naliwanagan din sila sa mga pangyayari ngayon sa usaping politika sa bansa, kung saan naniniwala silang isa si Pastor Apollo sa biktima ng ganid at sakib na politiko. Inuuto ko yung pambato niya lahat. Ito. Kay Quiboloy, Pastor Quiboloy. Ito, straight ko yan mga ano. Wala na tayong kinatakutan dito. Tayo maglalakad sa gabi. Lalo na sa madilim. Kasi dati kami dito, marami talagang mga hold-upper, ang totoo. Marami magnanakaw dito, kaya yung gate namin dito, puro mga sarado. Dahil nandito na ang mga ano ng mga adik. Mga karami ang adik dito. Hanggang ngayon, bumalik naman uli. Kasi Marcos naman kasi. Adik naman din kasi yung ano natin presidente. Kaya ganon. Si Pastor, wala na talaga kasalanan. Naliwanagan talaga ako. Ang mga akusasyon laban kay Pastor Apollo ayon kay Aling Julia ay malinaw na gawa-gawa lamang ng mga politikong may maruming intensyon. Gawa-gawa lang nila yan. Huwag mo manimulaan. Gawa-gawa lang nila yun para kumari sila malinis. Kasi hindi nila magawa ang gusto nila kung itong mga bago ang makaupo. Straight, PDP laban. Samantala, naglabas naman ng kanya-kanyang saloobin ang mga taga Quezon City kaugnay ng pagsadsad pababa ng trust at approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Ayon kay Erwin, sa kanyang pananaw, ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng ratings ni Marcos Jr. ay ang patuloy na paglaganap ng katiwalian sa gobyerno.
Tinutukoy din niya ang kapalpakan ng mga pulisiya ng kasalukuyang administrasyon na nagdudulot ng malawakang discontentment sa mga mamamayan. Corruption lang po yung isa lang, pagkukurap. Na may isang pirasong kanin. Corruption sa kaban ng bayan, nagpalpak talaga kasi halos lahat ng tao dito Duterte talaga. Kasi hindi naman masasabing Duterte kung maganda yung pamamalakad niya. Kung maganda yung naibigay niya sa taong bayan. Nakikita naman ni Gemma na marahil dahilan ng pagbaba ng ratings ni Marcos Jr. ay ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at sa pilitang inilipad sa The Hague at dinala sa International Criminal Court o ICC. Dahil napakulong niya si Committee report. Pangulong Duterte. Ito po yung mga pangunahin Kasi diba natin dapat, gustong gawin hindi niya dapat ginawa bilang yun, diba? senador Bilang ninyo. isang Ako po former ang magiging presidency. tagabantay ninyo sa Senado ng Kasi inyong diba hindi naman tayo sagrado member ng mandato ngayong ICC. May Saka marami 5-6. nagmamahal kay Pangulong 5-6 na Duterte. hindi pa ut. Sa nakaraang campaign rally, muling iginiit ni Sister Eleanor Cardona, Executive Secretary ng The Kingdom of Jesus Christ at kinatawa ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang matinding panawagan para sa pagbabalik ng kaayusan, hustisya at matuwid na pamamahala sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Cardona ang lumalalang kalagayan ng bansa mula sa patuloy na serya ng mga kaso ng kidnapping at pagpatay hanggang sa pagkabagsak ng imahe ng Pilipinas sa mata ng buong mundo. Anya, ang mga ganitong insidente ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga mamamayan at nagiging sanhi ng pagbaba ng tiwala ng mga tao sa pamahalaan. Iginiit niya na ang bansa ay nangangailangan ng isang lider na may malasakit sa tao at isang matatag na pamumuno na mag-aangat sa bansa mula sa kahirapan at krisis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceling Catarong, SMNI News.